democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Acop, itong mga CPP-NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. Meron akong kukwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joma Sisson. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rin. 16. Yes. Ngayon. Congratulations. Ay, happy anniversary. Death anniversary. At malamang ngayon, ang mga komunista, sorry. At ito po, hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunistang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP. So magbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joma Sisson. Kaya pala may concert kagabi? Yes. Sa Malacanang. Parang yung pala, 1-year death anniversary na pala sa amo nila. Alyansa ito ng mga conspirators, tama si Boss Daday. Among demonyo na si Joma. Naggumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP-NPA hindi. Sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata ng mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Acop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pundo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila dyan sa Kongreso. Kaya nga, lumaking ulo ni Mr. Matandang Contempt government. Na samantalang, noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nagkaubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga mayayabang kapangyarihan na magpakontem sa isang attorney, magpakontem sa mga general, sa isang general na samantalang gumawa or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ang tinura ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record Marami palang kaso, Tanong natin Tanong ito, Tanong natin. Magandang tanongin ito. Sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General iniihian ang mga puntod. Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So i-translate ko, iniihian ang mga puntod. Umiihi si Paduano sa puntod at libing ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong ng CMB class 1988. Gago ka pala, So ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Paduano is making a piecing on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Acop yan ang tanong sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 ina-absuelto na yan. 22 police ang namatay. Di umado doon kay Paduano sa issue nila. Isa pa yun. 22 ka police. Ang daming pinatay ng NPA nung sa NPA pa siya at nung sa RPA EBB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya. Terorista. Samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOJC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong, at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbubomba, at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon sino ang kadler niya.
Hindi Yan. kaya Eric may ex-deal tong mga to. Si Tambaluslos siguro ang kadler nito. O sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez sa House Speaker at kay Acop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PME Class 1982 at retired Marine General, Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Daga. Bagamat hilaw na komunista, kaliwa pa rin ang orientation. Wala lang silang direktang armado. So is there a possibility na may bloodline connection sa Chief of Staff? There is a possibility. But on the question of professional integrity of the Chief of Staff, ni General Bronner, nasa sa kanya yan para kanyang patunayan na hindi siya maapektuhan ng bloodline or political influence sa mga pamilya na kanyang kalinya sa kanyang bloodline, like itong kung possibility na may connection siya kay former Congressman Teddy Bagilat, na isang mga agitator din, kalinya ng mga ilaw na komunista, dapat patunayan niya ito. At lalo na pong binabanggit, this is a big challenge for him to speak up as a Chief of Staff. Yes. Hayaan mo ba na insultuhin ang Philippine Military Academy at ang mga graduates nito ng isang mamamatay tao? Totoo naman mamamatay tao ito talaga. Yeah, ang grupo killer, ni Paduano. Paduano. Hindi na po nanggaling ang kaibahan naming dalawa. Wala akong kaso na inaharap tungkol dyan at ako po yumakap sa batas at ang inaling sa tubig. Paduano, isa ka daw mamamatay tao, terorista ka, NPA ka. Kaya pala ngayon lumaki ang ulo mo. Sino ang kadler mo? Kupal ka. Ang lakas ng loob mo, magpa-contempt ka ng mga lawyer, general, mga pulis. Akala mo kung sino dyan sa representative ang hinayupak nito? Nagsiga-siga yung mata ng kupal nito. Ipapa-contempt kita. I will cite you in contempt. Nang napanood ko lang yung inimbestigahan si Wilkins, si General, ewan ko anong ranggo ni Wilkins, yung si Villanueva. Nagsasabi ng katotohanan, sinasabi ni Paduano, sinungaling ka. Hindi ganon. Nagsisinungaling ka. Paano mo nalaman nagsisinungaling? Nagsisinungaling na sa inyo dahil hindi sinusunod yung gusto nyong sagot. Ganyan ba yan? Mamamatay tao, Paduano? Ikaw gago kang Paduano ka, putang ina mo. Lahat na lang, akusahan nyo yung mga resource person na sinungaling. Kapag hindi, masusunod yung gusto ninyong sagot. Ganyan kayo kawalang hiya. Makupal kayo dyan sa Congress. Mga tuwadkom kayo. May araw din kayong matanggal kayo dyan. Mga kababayan, wag na wag nyo nang ibuto itong pagmumukha ng matandang mamamatay tao daw, sabi ni Ka-Eric na Paduano. Yabang-yabang ng matanda na to. Yan pa yung pagbigkas ng pa-English pa na hindi na masyadong makapagbigkas ng mga ng mga words. English pa. Bagay ang mukha mo, doon ka sa bundok. Paduano, hindi ka bagay sa Congress. Yung mukha mo, bagay sa bundok ka doon. Magiging terorista. Itutuloy mo na lang yung pagiging terorista mo. Kapal ng mukha mo. Lumaki ang ulo mo dahil dipinsahan ka. Andyan ka. Sino kaya ang kadler mo? Kadler mo, Marami ka palang kaso. At sabi ni retired General Marines na De Leon, iniihian daw ang mga puntod ng mga bayani, ng mga military na namamatay, pulis. Ni Paduano, iniihian daw ang mga puntod, sabi ni retired General De Leon. Marines yan. Gago talaga tong terorista na to. Mismo si Ka-Eric na nagsasabi na isang mamamatay tao kang walang hiya, kang matanda ka. Itong si Romualdez, baka sa susunod, di mo lang alam, tutuklawin ka ng tong ahas na Paduano na to. Hintayin mo lang, Romualdez. Yang pagdidipinsa mo, pakipagkaibigan mo dito sa mga rebuilding mukha. Baka tutuklawin ka, ikaw ang nila sa susunod. Langhiya ka, tambaloslos ka. Tingnan nyo, yan, binulgar na ni Ka-Eric kung anong klaseng tao itong si Paduano. Terorista ito Makikita nyo, i-search nyo sa, sa Googles. Terorista daw ito dati.
Inano na yan ni Banatbay. Sinisearch na ni Banatbay yung pagkatao nitong hinayupak na to eh. Mahilig mag-cite in contempt. Sinungaling ko! Huwag kang magsisinungaling! I warning you! I cite you in contempt! Putang ina mo! Cite in contempt, yan lang ang natatandaan mo. Cite in contempt lagi. Ah? Yung mata mo, bilog-bilog na nagsiga-siga, mukha mong matanda ka, langhiya ka. Kaya kayo mga general, hahayaan nyo na lang ba yung kabaro ninyo, na katulad ni Wilkins, Villanueva, na babuyin, sabi pa nga ni Senator Bato, pag ako ang hippie pa, pag ako pa ang chief of police, na ginaganyan nito ang tauhan ko, kapag siya ang chief of police, ni Wilkins, at yang si Colonel Grijaldo, na ginaganyan ni Paduano, ginaganyan dyan sa Tuwadcom, ay nako, hindi daw talaga niya palalampasin. Kaya kayo mga kabaro, mga military dyan, or ano ba kayo, kung katulad ni Colonel Grijaldo, bakit hindi nyo dinidipinsahan? Binababoy, binabastos ng matandang mamamatay tao na Paduano ito. Si Grijaldo, kahit may operation, opera ang ano niya, shoulder niya eh. Kinuha habang nasa hospital kasi pinakulong nila dahil daw na contempt. Ay, ang putang ina talaga to, walang respeto na to sa batas, tong mga hinayupak na to, grabe. Sobrang abusado. Mismo si Senator Bato nagsasabi talaga, sobra na talagang pang-aabuso nitong mga Tuwadcom na to eh. Lalo na itong pagmumukha nitong teroristang NPE na si Podok Paduano daw. Sabi ni Ka-Eric, mamamatay tao. NPE yan dati, terorista yan, si Paduano. Yan ang gusto ni Tambaloslos. Niyayakap niya lahat sa Congress ang may mga koneksyon ng mga NPE katulad ni Franz Castro. Yan, convicted, hindi pa nakukulong, andyan pa. Nagpapakulong pa ng abogada na si Laika Lopez. Mga walang hiya ito Lumalaki ang mga ulo nitong mga rebelde NPE dyan sa Kongreso. Tarantado to eh. Anong klaseng gobyerno na tayo ngayon? Mga taong bayan, nakikita nyo ba yan? Huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingian. Ito na po ang gobyerno natin. Grabe, nakawalang silbi, wala na pong direction. Parang pinapalakas ang itong mga rebuilding komunista na to, na nasa Kongreso. Putang ina to. Nagigigil talaga ako pag dito sa matandang Paduano na to, pag nakapanood ako na ang galing mga isa, cite in contempt kita. Ikaw sana ang makulong dapat kasi marami ka palang kaso, mga kriminal ka, langhiya ka. Ikaw, Paduano, ang dapat makulong. Ngayon, ano nang nangyayari sa kaso mo? Baka inaabsuelto ka na. Kaya ganyan ka, kaabusado ngayon. Kaalam mo kung sino kang hinayupa ka. Langhiya ka. Mamatay tao ka. Sabi pa ni Ka-Eric. Tang ina kayo.